Sangginang feel na feel ang kanyang live selling. Pero biglang may umeksenang hindi mine ang isinigaw. Taas ang kamay! Inay ko po! Ang live selling naging live hold up? Handbag, leather din po siya. Ayan, para may na lang po rito ng... Ang isang seller ng bag sa Laguna, nako, hinold up habang nasa live. Sa tulong ng closed circuit television o CCTV na galing sa isang private establishment, nahagip ang mga hold-upper sakay ng kulay orange na motorsiklo. Actually, ma'am, yung may-ari po ang nag-review. So nakita po, dito po sila lumabas. Sa pool din sa kopya ng CCTV ito ang pagtambay ng mga suspect ilang oras bago sila mang-hold up. Tapos na-review po nung may-ari nung saloon, nakita yung plate number, tapos yung isa po walang helmet. Kaya doon po sila namukaan. Nang ipakita kay Agnes sa kulang CCTV ng barangay, dito niya natukoy na ang nagnakaw sa kanya walang iba kundi ang kanilang kapitbahay na si alias Connor. So nung nakita ko po yung picture at may sinabi po siya na ang itsura niyan is ganito, ganyan. So doon na po ako nagka-idea na sabi ko, kilala ko to. Kung yun yung tinutuko niya. Matapos makala pa mga resibong hawak ni Agnes at ng mga tanod ng barangay Dita, September 9, 2023, nagsagawa na ng follow-up operation ng PNP Santa Rosa, Laguna para mahanap ang mga suspect. Upon the report po, nagkanta agad kami ng investigation. Mag-report sa amin ng biktima. Sunod-sunod na po yung naging action natin. Nag-conduct po tayo ng backtracking. So, along the way, naka-captured po kami ng CCTV ng dalawang katao po na nagpipit sa description na sinasabi ng biktima. So, nag-forward tracking po kami CCTV. Umabot pa kami hanggang makakuha po kami ng mga CCTV na nakuha po namin yung plaka ng motor. And we trace kung sino yung may-ari. And ito po ay nakarating po kami ng Makati. Ayon sa investigasyon ng PNP Santa Rosa, Laguna, ang kapitbahay ng suspect na si alias Connor ay dati ng kinasuhan matapos siyang masangkot sa ipinagbabawal na gamot. Nagkaroon na po siya ng kaso ng illegal drugs sa Quezon po. And he was released year 2018. So accordingly, he was acquitted. Dagdag pa sa report, ang naging pake ng mga suspect ay ang 3 million pesos na pera na ikinuwento raw ng tatay ni Agnes kay alias Connor. Base po sa conversation nila, how they plan the robbery incident, ang target nila yung 3 million na kwento po ng tatay ng biktima doon sa suspect na si Connor. So yun ang target nila, actually yun ang pinaka-focus. Wala po kami pera, kuya. Kaya kung mapapansin po nyo doon sa nag-viral na video, ang hinahanap nila yung pera. Ang kasabwat ni Connor na si alias Wax ang nanghiram daw ng motorsiklo na ginamit nilang getaway vehicle. And luckily, we're able to identify the owner. And yung owner po ng may-ari ang na-meet namin at nagsabi na yung motor na yung ginamit niya ng mga suspect ay nandun actually sa residence ng may-ari. And yun nga po, pinakita namin ngayon yung picture ng CCTV and positibo po nilang na-identify na yun nga po si Wax, yung pong anak ng amo. Bukod sa mga resibong nakalap ng barangay Dita at ng PNP Santa Rosa, Laguna, may isang anonymous tipster din daw na tumulong kay Agnes at ipinadala sa kanya mga video ng pagsusurveillance di umano ni alias Connor sa bahay ng biktima. Pare, napakalinis ng lugar. Yung diretsong yun, pre. Doon tayo e-exit. Aba, sir! Nakuha mo pa talagang mag-surveillance, ha? Iba ka! Dahil sa dami ng mga resibong magpapatunay na sila nga ang mga suspects sa live hold-up, wala na silang takas sa batas. September 11, 2023, alas 3 ng hapon, tuluyan ang sumuko ang mga suspect sa Santa Rosa Police. It's, I think, one of the matter na nakapag-pressure sa kanya para lumutang siya. Because nakakaramdam na siya ng mga pulis na sa mga paligid niya na at anytime siguro baka natakot siya nang hulihin siya. So, kaya napuwersa siya na sumuko dito, sinamahan siya na kanya. Nang araw ding iyon, eksklusibong nakausap ng resibo ang isa sa mga suspect na si alias Connor na kapitbahay ni Agnes. Wala lang po nang nawalan na, hindi naman po talaga namin intention na pasukin. Nahingi po kami ng paumanis dahil matasip na
Tawarin nyo kami, bigyan nyo pa po kami ng isang pagkakataon. Ayon sa suspect, sumuko siya dahil hindi na raw kaya ng kanyang konsensya. Talaga ba? Sisisi po kami, syempre gusto na rin po agad namin makalabas para makapagsimula ang pagbabano nila. Bagamat sumuko na ang mga suspect at naisa uli ang ilang alakas, si Agnes buo ang loob na ituloy ang pagsasampa ng reklamo laban sa dalawang suspect. Pero kailangan maramdaman din nila na yung ginagawa nila is talagang meron din talaga siyang meron Consequence. din consequence. Hindi pwedeng say sorry o babay na, go na tayo. Hindi naman pwedeng ganun kasi talagang yung trauma sa akin is traumatized talaga. Pero sa desisyong inilabas ng piskal noong araw ding iyon, pansamantalang pinakawala ng mga suspect habang patuloy ang investigasyon sa reklamong robbery with intimidation na isinampalaban sa kanila. So, it's up to the fiscal interpretation na mag-rights nila yun na i-release sila. So, at any rate, we have done our best. We serve the justice for the victim and natulungan namin ma-recover yung mga, although not all, some of the items, and I think the case is very strong against the suspect. Ang lesson ko po, na gusto ko rin po, may matutunan sila doon sa ginawa nila. Hindi lang po ako, kailangan pare-pareho kami. Kasi kung ako lang yung magsasuffer, na sinabi ko lang na okay na, sila is, okay na sila, pwede na silang gumala. So napakasakit naman po na on my part, na sila nakamove on, na ako hindi pa. Basta ako nakapag-file na po ako ng ng reklamo ko. So nasa na po 'yan, nasa piskal na po. Kumbaga, itutuloy na lang po natin. Itutuloy ko na lang po kung ano man po yung nasimulan ko. Ang mga kawatan gagawa ng paraan para makapanglabang pero wag pasisiguro dahil anumang tago, tiyak kayo'y mabibisto. Ilang mga kabataan sa Malolos, Bulacan may hawak na bote pero hindi naman nauuhaw dahil ang laman nito'y hindi pala nila iinumin kundi sisinghutin. Oras na para sila'y sagipin. Ang ilang mga kabataan sa isang barangay sa Malolos, Bulacan tila napapariwara ng landas. Mula umaga hanggang gabi, langhap sarap. Itinago namin sa mga pangalang Denver, Mac at Darren ang mga batang nakuna ng video. Pati ang mismong kagawad ng barangay minsan na rin inireklamo ang batang si Denver. Ang problema, ultimo raw magulang ni Denver, ini-indyan sila sa tuwing ipatatawag sila sa barangay. Pagtalikod ko po, binato niya ako ng bote ng pinasundo ko po yung nanay. Ang sagot daw po nung nanay, dun sa pinasundo kong tanod, kung sino daw po yung may kailangan, siya ang lumapit. Isinangguni namin sa City Social Welfare Development Office o CSWD ng Malolos ang reklamo ni Cherry. Yung anak ko po na nagsumbong lang at nagturo yung anak ko na sila po ang gumawa. Pinag-initan po nila, pinag-ikutan po nila. Bali yung isa po may hawak na kutsilyo, yung isa po may hawak na tubo. Ipinakita rin namin sa CSWD ang nakuna naming video ng mga bata. Hindi na nga nagpatumpik-tumpik pa ang mga kawani ng City Social Welfare and Development Office. Kasama ang CSWD at ang nagre-reklamong si Cherry. Idinulog namin sa barangay ang sumbong ni Cherry. Maging ang barangay, aminado na sumusuko na sila sa dami ng kinasasangkutang gulo ng mga bata sa kanilang lugar. May mga pagkakataon po talaga na nahuhuli naman. Kaya nga lang po, kapag alam naman natin minor, pag pinatawag po namin yung mga magulang, karamihan po talaga hindi pumupunta yung nanay. Hindi naman daw sila nagkukulang sa pagbabantay. Ang problema, pag marami na sila doon, nag-ipon-ipon na, papaikutan po yun sa tanod. Pag umikot na yung tanod namin, tatawid sila sa kabila, which is center side. So hindi naman namin pwedeng mapasok. After noon, ikot na ikot. Maya-maya, magbabalik ka na naman sila. Isang rescue operation ang pinlano ng CSWD at ng barangay bago sumugod. Nandiyan po ba yung mga bata? Pagdating sa target area, hinanap ng mga tauhan ng barangay ang mga bata. Ano ginawa mo? Tinipon sila ng mga otoridad at isinama na rin ang iba pang kabataan na naging sangkot sa mga gulo sa kanilang lugar ng mga nakaraang araw.
Pagdating sa barangay, isa-isa silang kinausap ng CSWD. Nag-aaral ka? Ito po. Anong mong grade? 6 po. Ilan kayo kapatid? Oo nga, kung nag-aaral naman siya. Kasi bata pa, sabi pa lang po, binigay na ako. Yung iba doon ay may mga record na. Nakagawa sila ng mga pagnanakaw. Aminado sila Denver, Makmak at Darren sa kanilang ginagawa. Di po mga pilan. Yung lang po, 2019. Si Denver, umaming minsan na siya nga ipasok sa isang shelter. Ayon sa barangay, karaniwang napapalabas ng shelter ng mga batang na-rescue kapag hindi na itinuloy ng complainant ang reklamo. Sa pagkakataong ito, dahil hindi raw nagsampa ng reklamo si Cherry, hindi muna pwedeng dalhin sa shelter ng mga bata. Pero paglilinaw ng CSWD, pwedeng ang barangay na ang magsilbing complainant para maipasok sa isang rehabilitation center ang mga batang nasasangkot sa gulo. Sa pamamagitan ng kapitan, alam niya na itong mga kabataan na to ay threat na doon sa community, kaya kailangan niya i-pull out for rehabilitation. Kinabukasan, ipinatawag sa barangay ang mga magulang ng mga batang sangkot. Aminado ang pamilya ni Denver na hindi nila natututukan ng anak. Alam ko po. Tapos, araw-araw po, oras-oras, minuto. Pinagsasabihan ko, pinangangaralan ko po yan. Ang mga magulang ni Darren, plano na raw ilipat ang anak sa ibang probinsya para mailayo sa barkada. Papadala ko na lang po yan sa probinsya. Lagi ko naman kung pinapangaralan niya na huwag nang maganyan. Pati ama niya, pinapangaralan siya. Pero paulit-ulit niya lang din ginagawa. Nagkaharap din sa barangay sila Cherry at mga magulang ng mga inirereklamong bata. Sino lang po sa'yo, be? Pangako ng mga magulang, babantayan at kakastiguhin ang kanilang mga anak. Ay, ang ginagawa ko po, pangaral ang ginagawa ko po sa kanila. Lagi ko pong inaano na sana, bago man ako mamatay, magbago na siya. Mababakas na sa kabila ng mga gulong kinasangkutan, musmus pa rin sila Denver, Makmak at Darren. Malayong malayo sa malahudlom nilang imahe sa kanilang barangay. Sa tingin ko ay mabigyan sila ng seminar on value formation, responsible parenthood para sa mga pamilya. Kasi hindi natin pwedeng sabihin na ngayon din na magbabago yung bata. Sabi nga nila, it takes a village to raise a child. Ibig sabihin, ang pagtuwid at paggabay sa tamang landas na tinatahak ng mga kabataan, nakasalalay pa rin sa mga magulang, pamilya, komunidad at maging sa pamahalaan. Walang lusot ang may atraso. Ipagtanggol ang api, iwag siyang tiwali. May ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso.